God of creation, there at the start, before the beginning of time.
Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Muli na naman po tayo nagkita sa pagkakataong ito. Sabihin mo sa iyong katabi, pinagpala ka na, Panginoon. Parang duda pa kayo, ha? Amen? Pinagpala tayo, Panginoon. Salamat sa mga nagpatotoo testimony na grabe ang Panginoon. Hindi natin sabi nga, unmeasurable the love of God. Amen? And iniisip mo pa lang, hindi mo pa iniisip, God knows. Amen? Hindi mo pa hinihingi. Yung ibibigay sa iyo is the best. Amen? That's why tinatawag po natin na ang si Satanas nag-i-intercede. Maganda ang plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi nagbabago ang plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Lagi po natin yung tatandaan. Because God, iprenog niya, mga kapatid, maging sa ibang bansa, sa ating pong mga manunood, salamat, kasama sa pagsamba. Noong nakaraang linggo, kung nakita niyo po yung views natin, more than thousands views, nakasama na nagpapasalamat sa Panginoon. At this moment, hindi lamang sa dako ng hulugan ang salita ng Panginoon, ang patutuo ng para sa Panginoon ay hindi lamang dito sa hulugan, mga kapatid, kundi sa buong mundo. Hindi lang sa buong mundo, kundi sa langit na bayan, nagpapalakpakan ang anghel sa langit. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kung pagpapasalamat ang ating pag-uusapan mula pa sa simula, na hindi pa tayo binuhay ng Panginoon, it is a blessing. Thousands of cells. Diba? Ikaw yung nakasurvive. Pagkasabi sa iyo, ikaw nakasurvive. Could you imagine that? Millions of cells. Ikaw nakasurvive. Lumabas ka na kompleto. Pagkasabi sa iyo, katabi, salamat sa Panginoon. Kompleto ako. Kung may mga tabingi man dyan, o may kulang man dyan, lagi mo nang tatandaan, at least, buhay tayo sa Panginoon. Kung mayroong mga bagay na gustong baguhin sa atin ng Panginoon, iyan ay dinisenyo ng Panginoon para mapakita ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. May mga walang paa, pero grabe ang kanilang preaching, grabe ang kanyang pag-share sa buong mundo. Si Nick Vujicic, nakita nyo, mayroon pang babae, at nakapag-asawa pa siya ng binigay ng the best para sa kanya. Nakaanak pa siya. At marami pang patotoo na kung anuman ang iyong kalagayan ngayon, kung anuman ang iyong akala mo ay parang walang value, but God, may mas magandang plano para sa iyo at sa akin kung bakit ka ganyan. O pakisabi sa iyong katabi, sige, ganyan ka na lang. Amen? Kasi alam po ninyo, mga kapatid, sa ating patotoo kanina, at ganoon din sa mga darating na mga araw in ilang years ngayon, ang pinakabata ngayon, siguro ilang taon yan si, ngayon? 3 years old hanggang ang pinakamatanda ngayon rito, taas ang kamay. 73, 74. Alam po ninyo, kung ating i-realize, ating pag-usapan ngayon, introduction pa lang to ha, kasama sa pasasalamat to. Para yung iba na wala pa rito, kasi alam po ninyo, may mga komunistang dumarating. Para paparami pa tayo, pati pa yung mga manunood ngayon, alam po ninyo, yung bagay na iniisip nung mahirap, hindi po galing sa Panginoon yan. Yung sinasabi natin, kulang ang ating pagkain, kulang ang aking tuition, kulang ang aking lahat, kulang, reklamo. Alam po ninyo, ang Diyos, bago siya magbigay ng utos, mga kapatid, in the Old Testament and the New Testament, bago siya utusan ka, iniready na niya. Ang gagawin mo lang, trabahuin mo lang ang ipinapagawa ng Lord. Kasi pagkatapos mo magtrabaho, beyond that, may reward ang Lord. Amen? Si Noah, imposible na gumawa ng malaking barko. Hindi niya alam lahat. Pero sabi ng Panginoon, gumawa ka para sa ikaliligtas ng lahat ng mga tao na gustong magtiwala sa iyo. Anong nangyari?
Sumunod siya. Sino ang naligtas? Ang buong sambahayan niya. Ang iba na hindi nagtiwala, hindi niligtas ng Panginoon. Ganon din mga kapatid, marami pa sa Biblia, even si Joshua, Nehemiah, Wall of Jerusalem, Ilog Jordan, tinawid nila si Moses, mga kapatid. Pero pag pinag-usapan natin, ano ang kanilang sekreto? Ano ang kanilang tinatawag na eagerness na bakit laging nagtatagumpay ang mga anak ng Panginoon na dati ay makasalanan, dati ay walang value sa mata ng mga tao? Dahil sila ay nagbigay, yung nag-alay ng pagsunod sa ating Diyos. Yung ginagawa natin ngayon sa pagsamba, iyan isang patunay na sumunod tayo sa Panginoon. Palagpakan po natin. Kung mayroon pang kapatid, sayang mga kapatid yung opportunity na every moment sa buhay po natin at hindi tayo sumusunod sa Panginoon, mayroong mga tinatawag na consequences. Alam po ninyo yung mga problema? At ito po yung ating i-discuss ngayon. In the 1 Peter chapter 4, verse 10, in-emphasize mga kapatid na sa kabila ng mga problema, sa kabila ng kagulan, aminin natin na hindi natin talaga lahat kaya yan. At aminin natin, bukas naman may panibago ka namang problema. May panibago naman tayong susuungin na bagyo sa buhay po natin. May panibago na naman tayong mga challenges sa buhay po natin. Kung estudyante ka man, andun pa rin yung pagkukulang ng tuition, pamasahe, minsan nagugutom. Kung magulang ka man, andun pa rin ang problema. Matigas ang ulo ng kapatid, matigas ang ulo ng mga anak, may masunuring anak. Ganun lang po ang cycle ng buhay. But to tell you the truth, mayroong ganyan pala para ma-realize natin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay po natin. Tayo po ito may lahat at palakpakan po natin ang malakas ang patuloy sa ating Panginoon. In 1 Peter chapter 4, verse 10, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various form. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa umagang ito, ibinapakita mo ang iyong hiwaga. Noon pa man hanggang ngayon, di nagbabago ang iyong mga pangako. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. That is a powerful tool na kami ay laging nagtatagumpay, laging masagana sa buhay na ito, sapagkat ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi nagbabago ang iyong pagmamahal. Marami pong salamat sa mga problema. Maraming salamat, Panginoon, sa pagtutuwid. Maraming salamat sa pag-iyak, mga kapatid, araw at gabi, Panginoon. At itong bagay na ito, nangangahulugan na ikaw ang Diyos ng tagapagkalinga. Ikaw ang Diyos ng tagapagpala. Ikaw ang Diyos ng pagtatagumpay. At ikaw ang Diyos ng kaligtasan. Muli, Ama, pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming mga bisita ngayon. Maging sa social media, Panginoon, na nangangailangan ng kalinga mo, Panginoon, magpakailan pa man. Marami pong salamat, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano? Yung nakatayo po, pwede pong umupo po dito. Magbabayad po kayo mamaya. Sige po, upo po kayo rito. So please, call attention lang. Nagsasalita ang Panginoon right now. Pag binasa po natin ang 1 Peter chapter 4 verse 10. Ang kwento, mga kapatid, dumaranas sila ng mga paghihirap, pagsubok sa buhay. And then we keep on praying, the California area, mga kapatid, he suffered. Mayroong famine, mayroong tinatawag natin na death, pinaka-worst scenario. And then marami pang mga fire na dumarating sa iba-ibang bansa, mga kapatid. At mayroong mga tinatawag po natin na economy crisis, hoarding. Marami pong tinatawag natin natural disaster sa buhay ng mga Pilipino. Hindi lamang Pilipino,
all over the country, mga kapatid. At yan po ay mangyayari according in Revelations. At itong mabigat, mga kapatid, at ngayon nangyayari na ngayon, ang mga tao hindi lamang sa kahirapan, yung tinatawag na matatakot, ang mga tao ay gahaman sa salapi. Could you imagine, lahat ng ating pinapanood, ano man yung pinapanood nyo, kinokontrol ng machine ang tao. Imagine po niyan, mga kapatid. Dati-rati ikaw ay nagwawalis. Dati-rati may time ka pag umaga, naglilinis ka, nagkakausap kayo ng iyong mahal sa buhay. Dati-rati ay grabe ang ating ginagawa para sa ating pamilya. Pero pag umaga pa lang, pagising, ang machine na ang nagdidikta sa iyo. Dito ka muna, manood ka muna. Hanggang sa buong araw, malaman mo na lang, alas 5 na pala, or alas 12 na pala, kakain na pala tayo. Tapos alas 5 naman, ay kakain naman tayo ulit. Alam po ninyo, we realize na totoo ang nasa hula, diktahan tayo ng tinatawag na machine sa buhay po natin. At salamat na lang mga kapatid, dahil bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, hindi tayo nadiktahan, hindi tayo pwedeng magpadikta ng physical aspect dito sa bundok ito, kundi dinidiktahan tayo ng pagmamahal ng ating Panginoon. To prove that, nandito tayo sa pagsamba. At we hope and we believe na dapat yung ating pagsamba from the heart, hindi para na-pressure tayo. Dahil magulo sa bahay, magsisimba na lang ako. Dahil ikaw ay ikaw anak na pasaway, punta ka ng church para magbago ka. Parang rehabilitation, mga kapatid. Ikaw anak, medyo kulang ang iyong kaisipan, punta ka ng seminary. At yung ikaw matalino, mag-engineer ka, mag-doktor ka. Dahil matalino nga, mga kapatid. Ganun po ang kalakaran ng makamundo, mga kapatid. At sasabihin natin, kulang yung akin, yung sa iyo malaki. Ang laki ng trabaho ko, pero sa kanya, ang liit-liit. Minamanipulate tayo, mga kapatid, yung tinatawag natin yung selfish desire sa ating buhay. And kung tayo ay nasa kalagitnaan yun, mga kapatid, to influence the machines, na lahat po tayo, maliban na lang yung nasa bundok, mga kapatid, hindi nakakapag-FB. Pero kung may nasa bundok man, yung mga machine, yung mga, ano pa ba yung nakikita natin sa cellphone? Pag in-scan po natin, doon po napatunayan, mga kapatid, karamihan mga kapatid na ipinapakita sa iyo, kinakailangan ng money. Kailangan mo lumabas. Bibigyan ka ng alok na marketing strategy, pero kinakailangan lumabas ka ng pera. Hindi lang pera, mga kapatid, ang inaagaw sa atin, mga kapatid, kundi yung panahon na ginugugol natin doon sa tamang, sa hindi magandang kaparaanan. And take note, hindi ako nagsasalita ngayon, even ang aking pong mga kapatid na nagumon sa tinatawag po natin games. Mga games dyan, ha? Hindi ko alam kung sino ang nag-games. Ang mahalaga, mga kapatid, pinapaalalahanan tayo na whatever gifts you have received to serve others as faithful stewards of God's grace. Yung word na, ano ba tawag nito? May uso ngayon, yung roadblock, scatter. Ano pa ba yung ibang ano? Sino nakakaalam yan? Scatter, tapos yung color games. Mga kapatid, titingnan po natin, sana mabalance po natin yung mga bagay na yan. Kasi sabi nga rito, you have to receive the gift from the Lord. Ano ang purpose ng mga kapatid na binigay sa iyong gift? To serve others. Hindi ginagawa yung bagay na ito dahil maparami kang pera para ipagyabang. Nakita niyo, mga kapatid? Ang kaibahan, mga kapatid, nang mayroong gift ng Panginoon, may pera ka para, ano sabi dito? Tulungan ang mga nangangailangan. May pera tayo para tulungan ang ministeryo ng Panginoon para to spread the word of God. Hindi, mga kapatid, yung nag-accumulate tayo ng maraming pera
para ipangalandakan natin na ito yung success sa buhay. Marunong ako, marami akong alam, marami akong tinatawag na tinatawag na kayamanan. But kumusta ang ating pamilya? Kumusta ang iyong spiritual life sa presensya ng Panginoon? Kasi sabi ko mga kapatid, hindi masama ang magnegosyo. Masama ang negosyo kung wala ka ng panahon sa Panginoon. Hindi masama ang maglaro. Take note. Tayo naglalaro. Sino ba dito hindi naglalaro? Nakaranas maglaro. Dati-dati ang ating laro, yung baril-barilan, yung saging lang na okay na. Yung na-develop na yan, may mga effect na. Tumbang preso, sino nakalaro noon? Yung maingay, yung lata-lata, tinatakbo. Shato ba? Shato. Yan, yung mga bagay na yan. Pero ngayon, ano na ang nilalaro natin? Mga kapatid, walang masama kung ito ay ini-inline natin sa tinatawag natin para sa ikaluluwahati ng ating Panginoon. Naintindihan niyo po ako mga kapatid. Hindi ko alam kung sino naglalaro dito, sino nagpaparami ng pera, sino na nagnenegosyo dito. Para ang sabi dito sa 1 Peter chapter 4 verse 10, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms, mga kapatid. Walang masama manood ka ng mga pelikula. Pagkatapos ka magtrabaho na napagod ka. Tama? Relax ka. Ang masama, mga kapatid, kung buong araw ka nanonood at kapag inutusan ka, ano sasabihin? Ha? Walang masama na magne-negosyo ka, pero take note mga kapatid, huwag na sana natin tinatawag na masipag tayo sa negosyo, pero sa pagdating sa gawain ng Panginoon, manginginig tayo mga kapatid. Kasi sino ang nagbigay ng buhay? Sino ang nagbigay ng puhunan sa bawat isa sa atin? Sino ang nagbigay ng kaligtasan sa bawat isa sa atin? Huwag nating tinatawag nating ipagpalit yung mga bagay dito sa sanlibutan. Bakit? Hanggang nabubuhay ka, pag namatay tayo, una-unahan lang yan. O pakisabi sa ikatabi, una-unahan lang yan. Sinong magiginabang ng kayamanan mo kung may kayamanan ka? Mas maganda mga kapatid, bago tayo mamatay, i-donate natin sa church, sa ministeryo ang ating mga pera. Amen ba doon mga kapatid? Palakpakan natin ang Panginoon. Ang dami pong magandang plano ng Panginoon sa buhay po natin. Itong mga maliliit na bata, anong plano niyan? Ang importante, lumaki sila mga kapatid, na habang nabubuhay, pagpupurihan ang ating Panginoon. Yun ang gusto ng Panginoon, na siya ay paglikuran, purihin ang Panginoon, matakot tayo sa Panginoon. At patuloy tayo na maglilingkod habang tayo nabubuhay. May mga kapatiran, at ganoon din po, panawagan ko po ito sa ating po mga leaders, sa ating po mga ministro. Ang sinasabi, huwag niyong sabihin mga kapatid, ako'y nasasaktan. Nasasabihin, kulang man ang suporta sa iglesia, magninegosyo na lang ako. Hindi na ako magmi-ministeryo muna. Mag-iipon muna ako ng tinatawag na para sa future ng aking mga anak. Yung parang sinasabi mo, nasaan ang Panginoon sa buhay natin? Na alam po ninyo, ang paglilingkod, ang ministeryo mga kapatid, diyan po tayo humuhugot ng tinatawag spring of blessing. Hindi po pwede yung hanap buhay mo ipagpalit doon sa pinapasunod sa atin ng Panginoon. Even si Abraham, even si Joshua, even sa New Testament, Apostle Paul, mayaman si Apostle Paul. Matalino si Apostle Paul. Kung pag-uusapan natin anong meron kay Apostle Paul, simple ang buhay niya nung tinanggap niya ang Panginoon, kay alam niya na mas malaki ang kayamanan sa langit. Amen? Palagpakan natin ang Panginoon. Hindi ko din i-discourage na marami kang pera.
kung yun ang kalooban ng Panginoon sa iyo. Ang sabi sa 1 Peter chapter 4, gamitin mo yan para ikaluluhati ng ating Panginoon. Kung may sasakyan nga, ipagamit mo sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi po pwede na, may business ako. Alam niyo mga kapatid, ganito po yung pagbibigay natin ng respeto, honor sa Panginoon. Alam natin Sunday o Sabado Sunday, gawin natin mindset po yan. Ang Saturday Sunday, ilaan natin sa Panginoon. Kung ano pang property na meron ka, ilaan natin para sa paglilingkod sa Panginoon. Yung Monday to Friday, sige, kung negosyante ka, inegosyo mo yan, i-ano mo yan. Pero pag Saturday Sunday, pag kinakailangan kung marami kang sasakyan, ipashare mo sa mga lingkod ng Panginoon. Kung marami kang pagkain sa bahay, anong gagawin mo? Sabado, Linggo, kagaya niyan, salamat sa Panginoon na every Sunday may nagpapakain sa ating pong mga lingkod ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ng Panginoon. At kapag nakita yan ng Panginoon, mga kapatid, tandaan po ninyo, hindi ka mauubusan. Bakit? Wala tayong pagyayabang sa Panginoon. Lahat yan galing sa Panginoon. Amin doon mga kapatid. Kaya kung dinidiktahan tayo ni Satanas, kulang na nga yung budget mo, ibibigyan mo patukon. Huwag na. Tapos huwag mong bigyan yan, ang pangit ng ugali. O, tingnan mo yan, demonic wisdom. Yung kapitbahay mo, ang sama na, ang sama. Hindi ko rin siya bibigyan. So, anong mangyayari? Pareho na kayo. Pareho na kayo yung ugali, di ba? Yung kasi mo, kasi naman siya kasi. Bakit? Noong niligtas ka ba ng Panginoon, sinisi ka ba? Tama? Yung ang Panginoon ba ay nalipos ka doon sa cross? Anong sinabi ng Panginoon para sa iyo? Sinabihan ba ng Panginoon na, ikaw, ang pangit ng ugali mo, pero magpapako sa cross? Hindi. Sabi ng Panginoon, ako'y mas lalong nahabag sa mga tao. Patawarin niyo sila, Ama. Imagine mo yan, mga kapatid. Wala tayong ipagmamalaki sa Panginoon. Wala tayong ipagyayabang sa Panginoon. At this message, mga kapatid, it is a wake-up call. Hindi lamang kayo, mga kapatid, na nasasaktan. Una kami ng mga ministro ang unang sinasampal kung hindi man kami gumagawa ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen? Sinabi namin na hindi ka mapagbigay, sinong unang sasampal? Ha? Kami. Kung hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob, kami rin yun. Alam po ninyo itong 1 Peter chapter 4 verse 10. Grabe ang persecution na dinanas nila. At ang sabi niya ni Pedro, mga kapatid, ano man ngayon ang gift mo, huwag mong pangarapin kung lahat may gift ka. Huwag ka mainggit sa iba na jack of all trades. Ang gagawin mo lang, yung pagiging smiling mo. Kung may gift ka pa sa pag-smile, sige, smile ka lang ng smile. Kasi may mga taong kasalubong mo na baka magpapakamatay na dahil bigat na siya sa kanyang kalooban, pero sa iyong ngiti, nawala yung kanyang mga bigat sa buhay. Amen din, mga kapatid. Yung pangungumusta mo sa iyong mga kapatid, during sa tinatawag natin na disgrasya, na aksidente, na abrupt, na pinuntahan mo sa bahay, kinumusta mo, even nasa malayo pa, kumusta ka na kapatid? Ipapanalangin kita. Anong pakiramdam noong yung punong-puno ng mga problema? Amen? Yung dinalaw ka, isa yung nagpapatunay na ang Diyos nandiyan sa buhay po ng bawat isa sa atin. Hindi po ito, mga kapatid, to give you painful na lahat naman po tayo tinatamaan. Kung una kayong natatamaan, kami ng mga leaders sa church, ang grabing binububog. Pag kami may nalalaman, mga kapatid, na ating mga kapatiran na walang ginawa kundi para sirain ang iglesia ng Panginoon, una kaming nasasaktan. Even si Apostle Paul, si Peter, lahat ng nandito na ginamit ng Panginoon, kaya ibinigay nila ang buhay niya hanggang kamatayan. Naging ano po sila, yung tinatawag po natin martir.
Alam niyo ba kung ano ang ikinamatay nila? Si Juan, pinugutan ng ulo. May nilagari. Kayo kaya, gusto niyo po ba yun? Kita nga, pag pinagsabihan lang kita mga kapatid, ano nangyari sa atin? Hindi mo na ako sisimpa, papakasyon na muna ako kasi sunod na lang ako muna kaya medyo sakit yung sinabi sa akin ng kapatid. At even sa relationship sa mag-asawa, take note mga kapatid, si Satanas, ang laging pinupunta rin niya, pamilya. Pansinin niyo mga kapatid, ang commercial sa TV, television, sa mga cellphone, about sa mga anak. Di ba? Kasi bakit? Kung ang anak ay makapture nila ang mga magulang, alam po ninyo, ibigay ng magulang ang lahat para lang sa anak. Pero lagyan natin ang tinatawag na by stand firm. Kapag mali yung drive ng ating anak, ibigay po natin yung tamang katotohanan. Yung Jesus is the way ni Jesus, truth ni Jesus, life ni Jesus, para pag lumaki yung anak, hindi mamamatay siya sa bulig ng kasalanan. Tandaan po natin yan mga kapatid. Salamat na lamang sa mga pamilya na nagdisiplina sa kanyang mga anak. Even may mga palo mga kapatid. Pero ngayon naman mga kapatid, pag pinalo mo yung anak, ano ka sa DSWD? Mayroon din mga kapatid na maganda, ang epekto, mayroon din na parang naging abuso na. Sasabihin ng mga anak, susubok kita. Pero sa mga, may discard yung mga giniganin eh. Sige, sumbok ka. Pero mga kapatid, pag binalutan natin ng pagmamahal ng Panginoon, walang imposible na hindi magbabago ang sino man sa atin. Amen? Okay. Introduction pa lang yung mga kapatid. May 7 dahilan mga kapatid kung bakit tayo nagbibigay. 7 dahilan po yun. At ayon sa aking pananaliksik, mga kapatid, akin lang po ito ay is a gratitude doon sa mga tao ginamit ng Panginoon. Hindi ko man ito sila mga kilala. Pero in the book of the 1 Peter chapter 1 verse 10, at yung 7 principle of giving. Kasi bakit? Ang sabi ko na nakaraan nung ating message is, ano man ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. So before ka magtanim, kinakailangan we prepare our heart, we prepare our mind. Ang hirap kasi ng tanim na wala tayong preparation sa ating sarili. Totoo yan, madaling itanim yung buto. Pero tinitingnan mga sa agriculturist, tinitingnan nila muna yung lupa, ini-investigate nila muna kung may bulati pa yung kung ano bang pwede ang buto ang ilalagay. Kinakailangan muna ang yung preparation yung sarili mo, na kung kaya mo, kung may high blood ka pala, bakit ka nagpapainit? Diba? Kung may high blood ka, i-stroke ka doon sa taniman. Kinakailangan ang ating heart, ang ating mind, para maging malago yung ating buhay sa Panginoon. Kinakailangan maintindihan natin the principle of giving. Number 1, sabi na, being a good steward, please. Being a good steward of God's grace, kinakailangan, alam po ninyo yung faith and money. Hindi po pwede natin yung paghiwalayin. Tama po ba mga kapatid? Pag hiniwalay mo ang faith sa money, ano mangyayari? O pag hiniwalay mo naman ang money sa faith, ano mangyayari? Puro na lang salita ito. Ang daming vision, ang daming mga buildings, pero wala namang pera. Walang pananampalataya. Pareho po yan mga kapatid. Hindi po pwedeng paghiwalay niya. Kinakailangan nakaugat doon sa tinatawag na grace ng Panginoon. Number 1. Sabi rito, giving is a symbolic act of worship which expresses the giving of our whole self. Kinakailangan mahalaga po sa atin na bakit tayo nagbibigay, not only the money, not only in material blessing mga kapatid, at yung puso natin, yung kaisipan natin, kinakailangan pala in line niya na bakit ako nagbibigay dahil sinasamba kita Panginoon. Amen? Mamaya niyang pagbunot ninyo sa pera, kung pera man yan mga kapatid,
Isipin nyo, nagbibigay ko dahil una akong binigyan ng Panginoon. At dahil binigyan ako ng Panginoon ng karapatan bilang mga anak, ibibigay ko ito dahil ikaw ang ating Diyos na sinasamba. Huwag po tayong magbigay na hindi naka-inline dito na sinasamba mo ang Panginoon. Huwag tayong magbigay dahil may gusto lang tayong hinihingi na kapalit sa Panginoon. Lord, bibigay ako nito kasi balak kong humingi sa iyo ng bigyan niyo ako ng malaking ref na hindi umiinit. Bigyan mo ako, Lord, ng sasakyan, Panginoon, na hindi nauubos yung gasolina. Na makikipag-deal tayo sa Panginoon. Alam po ninyo, nakikita ng Panginoon sa pagbibigay po natin, bigay ng time, talent, treasure, mga kapatid. Hindi lamang na nakikita ito sa pera, kundi sa buhay na ginagampanan natin araw-araw. Ano ka man, nanay ka man, tatay ka man, anak ka man, or yung mga taong, salamat sa Panginoon, binigyan, yung inadapt, yung walang magulang na, inadapt ng mga ginamit ng Panginoon, or yung hayop ka man, kasi na yung mga kapatid, yung mga hayop, nagiging pamilya ng mga tao. Bakit? Dahil po yan ay may pagmamahal. Okay? Number one, giving is a symbolic act of worship. It expresses the giving of our whole self. Biblical view of the stewardship will focus on the wallet but on aligning our grateful hearts with Jesus. Bakit ka nagbibigay? Dahil si Jesus mismo. Nakita niyo ba na selfish si Jesus? Imagine mo, galing sa langit, nagpakumbaba, bumaba dito sa lupa, para hugasan lang ang paalang ni Pastor Eddie. Pastor Eddie ba yan? Hugasan lang yung mga paan ng mga disipulo. Tama po yung mga leaders. Kami, mga leaders, elders. Salamat. At we keep on praying. Tatay Apeng, pagalit po kayo dyan, ha? Dadalhan po namin kayo ng pampalakas. Ha? Di ba? Bibisitahin namin. Bibigyan namin si Tatay Apeng pampalakas. Una, siyempre, prayer. Pangalawa, ang money ba nagpapalakas? Pag binigyan ng money, pilig na pilig ka, lalo na yung... Alam niyo po yung money ngayon? Sino may 1,000 dyan? Nakita niyo pong 1,000? Ang picture po niyaan, bakit nagugulat tayo, nauubos agad yung ating pera. Ito ba? Yan. Describe lang. Ayan. Nakita po ninyo, agila. Pansin po ninyo. Kaya laging kulang mga kapatid, yung laging kayong kapos. Pansin niyo, yung mga sumasahod. Laging sumasahod, laging wala. Kasi agila nga. Pakatanggap mo, lumilipad. Lumilipad. Kaya ang aking pong suggestion sa Bangko Sentral, ilagay dito pagong. Kung pagong, di ba? Lumilipad. Matagal yan sa kamay natin. Nakuha niya joke-joke, ano? Salamat po. Pero ang totoo mga kapatid, nagadepende yan, sabi rito, sa humahawak. Amen? Nakadepende yan sa humahawak. At nakadepende doon sa humahawak, dapat naka-inline ang kanyang puso, ang kanyang kaisipan sa Panginoon. Napaghawak mo ng pera, nasanay ba kayo nito na paghawak mo ng pera? Panginoon, salamat po sa pagpapala. At gamitin niyo po ako kung paano ko ito gastusin. Ikaw na po ang mag-decide. Hindi yan mauubos. Subukan niyo mga kapatid. Pero kapag tinanggap niyo yung pera, may share na yun. Kaya pag nagsasahod po kayo, ang advice ko, huwag kayong pumunta sa mall. Kasi yung mga 50%, 60%, ubos agad yung budget ninyo. Sasabihin mo, ganda naman nun. 60-70%, bigyan na natin. O pagbili mo, pansit canton lang yung ulam ninyo, naubos na yung budget. Alam po ninyo ngayon, sa mga nanay, alam na alam nito. Pag ano po ninyo, pagbili ng grocery, alam niyo 1,000, parang piso na lang. Oh, 1,000 na yan? Samahan mo pampaganda. Diba? Ubus. Ang pampaganda na yung mga kapatid, kilay na kilay lang, 3,500 na.
Pero dito sa mga, alam mo yung mga hanap buhay, salamat po doon sa ating mga kapatid na may hanap buhay sila. Nagulat ako, kilay na kilay lang, 3,500. Ayos yun ah. Pero alam po ninyo, in a matter of, nasa sa atin po yung desisyon. Ang gusto ng Panginoon, na lagi kayong masaya. Pag ginagawa ninyo yung bagay na yan, na masaya kayo, gawin ninyo. Kasi nalulugod ang Panginoon. Pero pag ginagawa ninyo yung isang bagay, mga kapatid, ginagawa nyo ang isang bagay na hindi kayo masaya, itigil niyo na. Amen? Alam niyo yun sa sarili nyo, pag ginagawa nyo yung bagay na hindi masaya, hindi maganda, huwag nyo nang ituloy yan. Bakit? Dahil hindi yan kalooban ng Panginoon. Pero kung yung pagbibigay mo, hindi ka masaya pag binigyan mo si pastor, binigyan yung praise team, binigyan mo si Tata Aping, binigyan mo kababaihan, binigyan mo Christian Ed, na hindi ka masaya, mag-ano ka, yung tinatawag na, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Ginagamit ka na ni Sarunas. Bakit? Basta gawain sa Panginoon, huwag nating tipirin. Amen? Kasi ito po yung second point. We give in response to God's grace, not to earn it. Our human tendency is to think that we must somehow earn God's approval. Sunod na po tayo. Hello. Oh, ayan. Okay. The Bible teaches us, however, that there is a way to earn God's love. It would be the grace. If we could earn it, our giving is simply an expressions of gratitude for what God has done for us. Yung binibigay mo pala, ay galing na sa Panginoon yan. Amen, God? Pag nagbigay ka ng 1,000, ang sabi ng Panginoon, galing sa akin yan, anak. Pero pag sinasabi mo, Lord, hirap na kami. Hirap na kami. Huwag mong ikahon ang kapangyarihan ng Lord sa buhay mo. Amen? Kung binigyan ka nga ng 1,000 ng Panginoon, how much ang Panginoon? Ang buhay ba? Kaya ba natin bilhin? Subukan mo. Mayroon bang nabibili ngayon na kunti na lang yung tibok ng puso ko. Pabili nga doon ng isang buhay doon. Mayroon bang balita po kayo? Pabili nga doon ng isang buhay doon na malapit na akong mamatay. Pabili nga doon. Kung may ganun mga kapatid, ako, nag-isip-isip na po kayo. Para kidnapin po kayo. So yun po yung mga kapatid. We give in response to God's grace. Ang biyaya ng Panginoon, priceless. O pagkasabi sa iyong katabi, hindi mo pwedeng tawaran ng biyaya ng Panginoon. Yan palang pagngiti mo, yung buhay mo pala, yung testimony na niligtas tayo ng Panginoon, yung wala kang oxygen sa iyong ilong, di ba? Yung paa mo, kompleto, di ba? Nakakain tayo ng ilang beses. O tingnan mo yung mga katawan natin. Yung napakaganda sa hulugan. Palakpakan po natin ng Panginoon kasi masasarap magluto yung ating mga partner. O tingnan mo yung mga katawan. May payat ba dito? Yung mga pinagpala ng Panginoon. Kung payat ka man, ganyan na talaga ang ano mo. Yung tinatawag natin na nagda-diet ka lang. Yung sino lang, di ba? Pinapanatili mo lang yung kalusugan na binigay sa inyo ng Panginoon. Hello, nanay. Kumusta ba? God bless. Palakpakan po si nanay. Nanay, ito. Ito ba siya nara? Hindi. Lola. Ayan. Nalong ko po nanay, na? Palakpakan po natin. May bisita pa po ba tayo? May natutulog po ba? Okay. Third thing na principle about financial giving. We give intentionally and of our own free will. Sabi ni Apostol Pablo, each of you must give as you have made up your own mind, not reluctantly or under compulsion. In 1 Corinthians chapter 9 verse 7, our giving should be intentional, pinaplano. Hindi kung ano lang yung natira pagka-Sunday. Alam nyo ba, na mas maganda planuhin ninyo ang pagbibigay una sa Panginoon. Kapag plinano nyo yung pagbibigay para sa inyong pansarili, laglag na agad tayo sa stewardship sa Panginoon. Hindi yung pinaplano mo. Ano yung mabibili ko nito? Ang dami naman ito. Bibili ako ng gusto ko. Pagdating ng Sunday. Teka muna, wag muna, ano? Di ba, ang ating pagbibigay dito, ang bilis-bilis di ba? Teka muna, pipili muna ako. Ano ba? May yupi-yuping tayo nga. Alam niyo, pag ganyan yung attitude natin, ang sabi dito, we give intention, kinakailangan pinaplano. Monday pa lang,
Lord, salamat sa blessing mo. Ito yung para sa sarili. Inuna dapat ang Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, seek God first, the kingdom of God, and His righteousness. Hindi lang pinaplano natin yung future ng ating mga anak. Hindi lang pinaplano natin kung paano ang pagluluto araw at gabi. Hindi natin pinaplano lagi yung budgeting natin. Alam niyo, kapag laging inuuna natin yung material na sa ating buhay, talagang kulang, mga kapatid. Pero pag plinano natin, Lord, Ikaw na po yung masunod. Ikaw yung unang-una namin aalayan ng lahat ng mga pagpapala sa buhay natin. Amen, Don? Pakitingin sa iyong katabi, nauubusan ba yan? Okay. Unang-una, tandaan po ninyo, planuhin po ninyo planuhin nyo ang pagbibigay sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ang totoo po dyan, hindi naman po kailangan ni Lord yung pera nyo na ibigay sa Kanya. Ang sabi ng Panginoon, itong ibinibigay nyo sa akin, ibinabalik din yan sa inyo, mga kapatid. Bakit yung tithes and offering natin, sino ang nakikinabang yan? Diba? Dinidistribute yan na maayos ng mga leaders para sa Christian Ed, para sa evangelism, para sa kuryente, para sa ano pa ba? Pagkain, sa wifi, ano pa ba? Yung aircon natin, yung TV, diba? Ang lamig-lamig natin, subukan yung walang aircon tayo ngayon. Baka siguro ang message, ang tagal naman ng message, init-init na. Lahat yan, sino makikinabang? Balik din po sa ating lahat. Amen din mga kapatid. Gusto mo ba laging motivation natin, nagbibigay ako sa Panginoon, hindi ito para sa, hindi kailangan ng Panginoon yung pera. Ang kailangan ng Panginoon, kung paano ka tumulong sa iyong kapwa kapatiran. At doon sa mga leaders, sa mga ministro, sa mga leaders. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam po ninyo, ito po yung hamon sa ating mga kabataan ngayon na hindi mag-study. Panalangin ng panalangin sa Panginoon na makagraduate, then pagka-graduate, Lord, sana makapasa ako sa board exam. Ganito po ang realidad. Pagpasa sa board exam, mayroon na, Lord, bigyan niyo po ako ng trabaho. Binigyan ng Panginoon. Ang Panginoon hindi talaga, bibigyan ka talaga. Pag bigyan ng trabaho, ganito nangyayari. Unti-unti na, sumasahod ng mga 6 digit. Sino ba rito sumasahod ng 6 digit? Salamat doon sa mga, may nanonood na 6 digit ang sinasahod. No, marami ng pera. Unti-unti na, pagdating mo sa church, pupunta na lang. Holy Communion na lang. Minsan, naisip natin, nababagot na sa message. Minsan parang hindi na makipagkwentuhan kasi ang tingin sa mga tao, may million ako, parang buldapo siguro ito. Yung parang alam mo, pag marami kang pera, sabi niya sa tagas ko, lalapit ka sa iyo. Yan, lalapit naman, mangungutang yan. Pero kung ikaw ay walang pera ng milyon, kahit kumingiti, anong pakiramdam mo? Isip ko lang ako Kasi, mga kapatid, kapag hindi natin inialay ang lahat ng ating tinatamasa ngayon sa Panginoon, nagkakaroon ng twist, nag-iiba yung ating pag-isip. Kaya yung mga, hindi naman lahat mga kapatid, pero paramihan, professional na, malaki ng pera, hindi na makatulong sa home church. Honest to goodness. Ando na sa ibang bansa. Kung ano yung church doon, dito na lang po kami kasi andito naman kami. Pero, kumusta ang home church? Minsan pa, tayo pang unang-unang manlalait sa, yun naman, kaya nga matanda na, hindi naman lumalago. Kasama ka doon. Dinevelop ang iyong faith doon sa home church. Bakit hindi mo tulungan para maiahon yung tinatawag natin pagdating sa paglilingkod? Amen din mga kapatid. Kaya doon sa encourage natin yung mga kabataan, saan kayo nabilang? At una, doon kayo sa pananampalataya, sa ating home church man, hometown man ito, ibalik natin ang pagtulong. Hindi lamang sa home church, kung ikaw ay pinagpala ng Panginoon, sa katalinuhan, i-share mo ang katalinuhan. Sa pera man, i-share natin ang pera ng Panginoon. Bakit? Lahat makikinabang at lahat
kayang iligtas ng Panginoon dahil natutunan natin yung pagmamahal na walang pag-alilangan. Fourth, give the first fruits, not the leftover of your income. Okay, mga kapatid, gusto ko pong i-clarify po sa inyo. Kagaya po ng mga nagtatrabaho, first fruit ba? Yung kumbaga sa prutas, anong gusto nyong bibilhin dapat sa prutas? Yung prutas, ano ba? Ano ba? Bulok ba? O ano? Ano bang gusto ninyong kainin? Fresh talaga. Anong gusto ninyong bahay? Anong gusto ninyong bahay? Pangit o maganda? Oh. Pero bakit sa pagbibigay? Bagsak tayo mga kapatid. Bagsak ba o hindi? Kinakailangan natin mga kapatid. Kaya nga pinaplano para sa Panginoon, para sa church, para sa ministeryo. Halimbawa, pag marami ka namang properties, sige, marami naman akong lupa at salamat doon sa mga kapatiran ko natin. Itong isang properties, idodonate ko para magkaroon ng church dito. Amen? Diba? Ang ganda nun. Palakpakan natin ng Panginoon. Dahil tatlo yung aking sasakyan, yung isang sasakyan, ikukumit ko para sa paglilingkod sa Panginoon. Gamitin ninyo, pastor. Gamitin ng music team para doon sa mga fellowship. Di ba? Ang sarap ng Panginoon. Yung bahay na ito, dahil second, third floor ito, yung punta kayo dito once a week, papagamit ko to para sa Bible study, sa mga bago, discipleship, para ito. Kung ganyan ang ating pagpaplano mga kapatid, hindi leftover para sa Panginoon. Ang Panginoon sasabihin sa iyo, anak, the more ka na pagpapalaki ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, mamaya sa offering natin, sana pray natin sa Panginoon, Lord, hindi na ako maghahain sa iyo ng leftover. Alam mo yun sa pagkain? Yung tira-tira? Anong ginagawa natin para ma-maximize? Piprituhin natin? Minsan nga panis na? Lulutuin pa yung pagpag, di ba? Maganda naman yun kasi para mapakinabangan pa. Pero pagdating sa Panginoon, give your best sa Panginoon. Bakit? Gusto natin ng blessing na maganda. Gusto natin ng magandang kalusugan. Gusto natin ng magandang bahay. Gusto natin magandang profession. Pero para sa Panginoon, ang treat natin sa Panginoon, parang pinakahuli. Lord, yung lagi natin pinapakiusapan ng Lord na, Lord, paano ba? Ito na lang natira, kulang-kulang sa bill ng kuryente. Kulang-kulang, Lord, na yun sa Bombay, Lord. Sa sunod na lang, Lord, pinapakiusapan pa natin ng Panginoon. Tama ba yun mga kapatid? O pansinin po ninyo, pag hindi natin pinaplano ang pagbibigay, anong mangyayari sa ating mga budget? Bakit kami ni Sister Claude? Hindi na kukulang ang budget namin. Salamat sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Bakit? Kung kulang ang budget namin, bakit ako mag-grocery doon? Wala naman akong pambili. Diba? Yung thinking lang natin, kapag kunti lang ang tinatanggap mo, makontento ka doon sa budget mo. Huwag sumobra sa iyong tinatanggap. Kasi naniniwala ako na may bukas pa naman. Yung bukas naman, excited tayo kung ano yung ibibigay sa atin ng Panginoon. Kapag faithful tayo sa Panginoon, Lord, Ikaw na bahala. Basta susunod kami. Tatrabaho kami kung ano yung iyong ipinapagawa. Pakisabi sa iyong katabi, tatrabaho ako para sa Panginoon. 5. We give regularly. What does it mean? Not only the money. Yung habit of giving. Paul encouraged the Corinthians to get into the habit of giving regularly. Whether we give weekly or bi-weekly or monthly, it is important that giving to God's Word become a habitual part of our regular discipleship. In this way, we can think of our giving as a spiritual discipline. Alongside our others' regular commitment to prayer, worship, or fasting. Alam po ninyong pagbibigay ng regular, ang pakiramdam niyan masaya. At alam po ninyo, paano yun sa pagtatanim? Tanim ka ng tanim. Sunod ng mga araw, aani ka. Papansin mo yung kapitbahay mo, bigyan mo ng ulam. 5 kapitbahay, pag binigyan mo ng ulam, imposible na hindi siya magbibigay ng in return. Kaya 5 bahay, pag binigyan mo ng ulam yan, sunod yan, imagine mo, bawat kain mo, 5 putahe ang ibibigay sa'yo. Nagre-return yan, mga kapatid. Pero pag hindi ka pa, binigyan mo ng 5 kapitbahay, binigyan mo at hindi nakabalik, sige, bigyan mo ng
ng bigyan. Hanggang magsawa yan sa kanyang pagiging, anong tawag ito? Selfish. Alam niyo ba, nakakahawa po yun. Yung pagiging positibo natin, yung pagiging mapagbigay natin. Alam po ba, makakahawa yan. Pag nahawaan yung selfish, hindi na magiging malungkutin yan. Kasi alam po ninyo, ito po yung sekreto ng pagiging masayahin. Subukan mo laging magbibigay sa Panginoon. Palapakan po natin ang Panginoon. We give proportionally. In 1 Corinthians chapter 16 verse 2, we also notice as well that Paul says that we are to give as God has prospered us. Here Paul introduces the idea of proportional giving. Example, giving a percentage of what God has given us. Paul reiterates this principle in 2 Corinthians when he writes, "For if eagerness is there, the gift is acceptable according to what one has, not according to what one does not have." In 2 Corinthians chapter 8, 4-12, our giving to the church and its ministry is not intended to be a burden on us. Rather, we give us a way of sharing some of our abundance as God has prospered us. Kailanman hindi nagbigay ang Panginoon ng kahirapan sa buhay po natin. Enough yung kaligtasan, di ba? Enough yung buhay natin sa bawat isa sa atin. So God, abundance, blessing, binigyan ka ng tinatawag na hindi lang material blessing, spiritual blessing. Kaya pag nagbigay ka, proportionate. Ganito mga kapatid, kagaya po noong sa pagkakasal. Gumastos sa kasal ng mahigit, example na natin, 100,000. Nagbayad ka ng sound system na 15,000. Nagbayad ka ng pagkain na 50,000. Mga ganon. Siyempre, pagkain, ano yan eh. Then, nagbayad ka ng tinatawag na make-up artist. Alam naman na hindi ka i-make-upan. Worth 15,000. Then sa nagkakasal, nagbigay ka ng 1,000. Proportionate ba? Proportionate ba? Yung ibig sabihin, balansi ba o tama lang ba? Kaya sabi ng mga, anong tawag nito, mga malambot, yung mga, anong tawag nito, yung mga babae, lalaki na ang feeling, Pastor, magkano pong binigay sa inyo? Nagtanong nga sila, kasi sa amin kasi, Pastor, make-up lang, ilang minuto, 15,000. Sa iyo, Pastor, minsan 500, 1,000. Kaya sabi ng nagbe-makeup, Pastor, pag-makeup artist ka na lang. What does it mean, mga kapatid? Minsan, madadala ka, mga kapatid. Ano? Na kung saan pa yung binigyan ng Panginoon ng blessing para ang marriage maging maganda. Pero bakit ganun ang pagbibigay ng tao? Sa material na mas marami pang gastos kaysa mga material na bagay. Pero pagdating sa Panginoon, tinitipid natin. Iyan yung resulta, mga kapatid, kung ang puso po natin ay hindi naka-inline sa biyaya ng Panginoon. Dapat pa nga, kung sa makeup artist, dapat pa nga, ano mo pa, kasi ito po yung galing sa Panginoon. I-bless ang aming pagsasama, ipinanalangin ang aming pagsasama, at binigyan ng bond ng faith mula sa Panginoon ang aming pagsasama. Kaya mga kapatid, huwag natin tipirin ang para sa Panginoon. Proportionate. Ano man yun, hindi lamang sa pagkakasal yun. Sa ating mga leaders, mga kapatid, kung tayo binigyan ng blessing ng Panginoon sa pag-birthday ninyo, bigyan naman natin ng ano natin yung mga elder. Mukhang nakikita na yung elder ko, murag tabingi na yung kanyang sapatos. Magkano ko ng sapatos? Tama po ba, mga kapatid? Hindi yung pagpasok dito, sisitahin natin, ang mga pastor, tingnan mo naman ang zipper nila, sira na zipper ng pantalon, nabubukas na pagmiminsay, o bakit hindi nabigyan ng pantalon? Tama po ba? Nakuha niyo yung punto, mga kapatid? Na minsan nga pag kumakain tayo sa Jollibee o sa ano pa man na sangyupsal, kung sawa ang gastos natin. Sinasabi pa natin, ang sarap ng pagkain na yan. Ang sarap nito. Pero, 1,000 yung ginagastos natin. Pero pagpasok ng simbahan, nakikita natin mga leaders, ano ba naman yan? Ano ba naman yun? Tayo pa ang tinatawag na yung, ano tawag na? Kuya Giselle? Tagapuna. Bakit hindi na lang sabi,
Mag-aalay po ako ng ano. Sige, dahil nagbabasketball ka, Pastor, bigyan ka namin ng pang-basketball. Para yung puso mo hindi ka ma-high blood. Exercise. Diba? Ang mga praise team naman, bakit hindi natin na, uy, may nabenta ako dahil ako ay nagbebenta ng kalabaw. Para sa praise team, may kulang ang sa praise team. Yung snake cable para mas magpaganda. Alam po mga kapatid, pinapaganda. By next week, hopefully, na maganda na po yung live natin. May mga ano na po yan. Dinidevelop po na natin yung live na tawag nito. Ang kulang na lang, snake cable, yan. Marami kulang. Bakit hindi po natin yung pagkukulang ng pansin, pagtulungan? Na kung kahit man lang sa isang buwan, nakaano ko, Lord, magbibigay ako para sa praise team. Magbibigay ako para sa church building. Tingnan niyo po mga kapatid, hindi na-announce kanina. Pakiano nga, brother, church, ipakita nga dito yung church, yung ano natin. Ayan, church building. So, bago kayo pumasok mga kapatid dito, ayan, pwede niyo po yung piso-piso, yung tingnan niyo po, libo-libo na yan. Kasi ang plano po natin, second floor, third floor, hanggang may ano po doon, lahat po para alam po ninyo, ngayon, yung mga kabataan natin, minsan, naiirita tayo kasi para labas, pasok yan. Yan pag nagkaroon tayo, binigyan ng Panginoon ng church buildings, ayon sa pagtutulungan po natin, bigyan po natin sila ng mga kwarto-kwarto. Yung mga ganyan na mahilig maglaro, may kwarto sila doon, puro lang palaruan doon, ilock natin sila doon, sige, laro kayo dyan. Hanggang pagtapos ng service, Mami, alam mo yung ang expression ng mga bata, Mami, magsisimba na tayo, kahit Monday sasabihin, tara, punta tayo ng church. Bakit? Nakita nila, ang ganda doon sa church kasi may palaruan doon. Mami, tara na. Kahit Monday, Tuesday siguro, pupunta yan ka. Bakit? Doon nga nakita na may palaruan doon. Paano mangyayari yun? Because kinakailangan suportan natin ang plano ng mga leaders sa church. Ito, sabi nga natin, we give proportionally, we give intentionally. Hindi lamang kami, nagpapaabot po sa inyo, kundi sa mga salamat sa mga manonood. Ang dali naman i-raise up mga kapatid yung 6 million na yan, mahigit 6 million or 7 million. Ang daling i-raise yan kung lulubin ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, preparado ba ang puso mo para sa bagay na yan? Kasi kung tayo pa lang ngayon mga kapatid, ang vision pa lang natin, hirap na tayo sa isang kilong bugas, hindi na siguro pagkakatiwalaan tayo sa malaking bagay. So, kinakailangan i-harness po natin. Lastly, mga kapatid, natapos na po ako, we give cheerfully. Kung ang binibigay po natin ay yung parang sementeryo ang mukha po natin, hindi gusto ng Panginoon. Paul wrote, God loves a cheerful giver. He suggests that we give until it feels good. Paul knew that investing in God's kingdom was a joyous adventure in faith, not a burdensome duty. As Jesus said, it is more blessed to give than to receive. Mga kapatid, alam po ninyo kung lahat lang po tayo, walang reklamo pagdating sa pagbibigay, sa time, talent, presyo natin, pag nagsama-sama lang tayo, nag-iisip ka, ano yung pwede ko pang itulong? Ano pa pwede kong i-improve sa paglilingkod? Alam po ninyo, hindi malayo. By 2026, 27, maaaring ibigay na sa atin ang brand yung sasakyan ng Panginoon. Amen din mga kapatid. By 2028, mga kapatid, ibibigay na yung building na pwede po nating may Christian Ed na, may mga bata na doon palaruan, mayroong Christian education doon, discipleship training doon, may office ng pastors, pastoral house doon. Din tayo ng may counseling na, may araw-araw na pong nag-ano po sa inyo na paumanhin, di po kakayanin po namin na dadalaw-dalawin po kayo sa bahay-bahay. Pero sinisikap po namin ng mga ministro na maglalaan kami na kahit 30 minutes sa mga bahay-bahay para ipanalangin at patuloy na ibigay yung tinatawag na salita ng ating Panginoon. Last thing mga kapatid, balikan po natin. Faith and money. Sa 1 Peter chapter 4, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various form. Ito po yung hamon. Before we die, nawa, nagiging walang tinatawag na kulang. Hindi tayo tinatawag na bago tayo mamatay. Yung tinatawag na
malungkot. Pangarapin natin mga kapatid, habang ako'y nabubuhay, naglilingkod sa Panginoon, ibibigay kong pananampalataya ko, ibigay ko yung talent ko, ibigay yung treasure na binigay sa akin, ipinagkatiwala sa akin, sa inyo mga kapatid. Bago tayo mamatay, sasabihin natin, salamat Panginoon. Walang tapon, walang sayang ang ating paglilingkod sa presensya ng Panginoon. Kaya sasabihin sa atin ng Panginoon, my faithful, good steward, job with God. Tayo po'y tumayong lahat mga kapatid. We commit ourselves to God. Even though maraming challenges sa buhay. Shall we pray? Panginoon, narito po kami. Binigyan niyo po, Panginoon, ng karapatan bilang mga anak. Binigyan mo ng karapatan na lalago ang buhay po ng bawat isa po sa amin. Dahil mananatili kami sa iyong mga aral, Panginoon. Araw at gabi, Panginoon, aming dilidilihan ang iyong mga salita upang iyong katagumpayan, yung kasaganaan ay lagi po namin maisabuhay, Panginoon. Salamat sa banal na Espiritu, nagbibigay po sa amin ng kaligtasan, ng protection sa buhay po namin. Salamat po, Panginoon, kay Brother Joey, Panginoon, na ipinakita mo kung gaano kayo kakapangyarihan. Salamat, Panginoon, sa buhay na ibinigay niyo po sa Kanya. At marami pa po siyang gagawin para sa ikaluluwalhati at ikalalago ng iyong iglesia. Salamat din kay Brother BJ, Panginoon, na hindi basta-basta, Panginoon, ang operasyon. And Lord, salamat to inspire sa buhay po nila na hanggat nabubuhay, Panginoon, maglilingkod sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa mga ministro ngayon na nandito naglilingkod, Pastor Eve, sa ating pong mga kapatid, sa praise team, sa lahat ng church planting team, Panginoon. Marami pong salamat sa mga ministro na handang mag-alay ng buhay para sa paglilingkod sa iglesia. And Lord, we pray, Panginoon, na tutulungan, salamat sa mga kababaihan na patuloy as a teamwork, Panginoon, to team a good relationship, Panginoon, dahil ito ang kalulugod sa iyong kapangyarihan, sa iyong kalangitan, Panginoon. Maraming salamat sa mga kalalakihan, Panginoon, na patuloy na nagsusumikap, Panginoon, paano mapabuti, mapaganda ang buhay ng bawat isa at patuloy na ka-inline, Panginoon, sa iyong kalooban. Salamat sa lahat-lahat, Panginoon, sa mga maliliit na bata, na ganun din po, Panginoon, na balang araw, hanggang sa muli mong pagbabalik, Panginoon, hindi nagbabago ang aming pananampalataya. Hindi magbabago kailanman ang pera, Panginoon, sa buhay po namin. Kundi bagkos ay maging katuwang ang perang ito, Panginoon. Ang mga properties, Panginoon, ang mga talent po namin, ipapakita po namin na ito ay gagamitin para mas lalo pa, Panginoon, lumaganap ang iyong mabuting balita. Upang sa ganun, Panginoon, marami pang taong mawawala, Panginoon, sa kanilang kasalanan, na magbago sila at patuloy na ituturing silang iyong tunay na mga anak at sa iyong pagbabalik, Panginoon. Umaasa kami na lahat ng nakikinig, lahat ng sumusunod sa iyo, Panginoon, ay mayroong buhay na walang hanggan at mayroong langit na bayan. Muli, Ama, marami pong salamat sa iyong mensahe sa araw na ito. At muli, amin pong dadalhin po ito sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa aming eskwelahan, at saan man kami naroroon. Ikaw ang maitaas sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, na aming Diyos at tagapagligtas.